Sa lugar ng Barangay 88 Alimasag, nakilala namin si Remilyn Villatora, isang batang ina na kahit man sa kanyang morang edad ay nalihis ng landas, ay patuloy pa rin siyang lumalaban sa buhay. Kasama ang kanyang anak na pinanghuhugutan niya ng lakas. Iniwan man siya ng nakabuntis sa kanya, ay nariyan pa rin ang kanyang lola na handang gumabay at tumulong sa kanya para siya ay makabangon muli. Siya ngayon ay tumutulong sa kanilang munting tindahan upang makaraos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At siya rin ay bumalik sa pag-aaral upang makapagtapos upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Magandang umaga sa iyo. Ako nga po pala si Janine Crisy Labandero. At ito naman po ang aking makakapanayam na si Remilyn. Emily 16 years old. na nabuntis. 14 years old po ako nabuntis. Ilang taong ka na ngayon? 16. So nung ano yung naging reaction, naging ano mo ba, kumbaga nung nalaman mo na buntis ka, ano yung naging reaction? Natakot. Takot na? Di ko po alam na nabuntis po ako. So paano mo nalaman na buntis ka? Paano mo na ano? Mama ko po. Kasi napapansin na po ng mama ko, tulog na lang po ako. Hindi na pumapasok sa paaralan. Tapos pag pumapasok po ako, natutulog na lang po ako. So ano yung naging reaction ng mama mo? Galit. Yung papa mo? Wala po dito yung papa ko. Hindi pa po yun alam ng papa ko. At hindi pa po yun pinaalam. Yung partner mo, paano niya nalaman? At pinuntahan po yun ng mama ko, tapos ng madaling araw, no? Madaling araw po, tapos pag ilang oras pumunta din po yung lalaki sa bahay. Sabi nun, papanagutan daw, tapos wala po siyang trabaho, tapos sinabi niya na magtatrabaho daw siya para sa ultrasound. Tapos at papag-asawa ko. Suporta. Suporta. Tapos sa sunod daw, ano ba ito natin? So ilang taon yung partner o yung nakabuntis sa'yo? 22. So ano ka mo? Bagat mas hiyam. Paano mo inihanda ang iyong sarili sa pagiging ina sa murang edad? Paano Di rekot gin paghandaan, pero nababaro na laba ako pagiging nanay anak. So bagat Tapos, team mama it guide ha imo. Akon lola, akon mama. Tapos may nabulig man na ako na akong mga kangkulan, kuya. Hirat nabulig ha ako. So maraming nasupport ha imo. Kahit nagalit hira, nasupport ha imo. Nagbabantay hirat kangkay. Nag-aaral ka pa ba ngayon? Okay. So may suporta na natatanggap ha imo. Wala. Yung lalaki wala. Wala na na talagpagpas na ka. Ano yung natutunan mo sa yung parang journey mo sa sa pagiging batang ina? Bagat din. Bagat naging lesson learn. Nala. Kung Tak naging lesson learn nito kuwan kay na-eskwela kasi ako. Tikat ko kan balay lalaki. Tapos di na ba ako basta di na mag-uutro kay amo ini na burod ako sayo. Tapos waray tatay tak anak. Tapos pagpapadayon na lang pag-eskwela para tak anak. So minsan ba naisip mo na kairo ba nimo kay ikaw Kairo ko na kay syempre waray asawa. Tas din waray tatay, pero adi man gyaptak mga kangkulan, nanay nabulig ha. Mis waray suporta ti kang tatay, nabulig gyap. Full support team pamilya. So magiging mensahe ha mga batang ina na katulad?
tak masisiring nila na pag-eskwela na lang maupay kay tas di rin ba padarat mga uyab-uyab kay turay gat kinabuhi, turay asawa tapos di ka papanagutan. Ang kwento ni Meli ay isang paalala na sa likod ng bawat batang ina ay isang kabataang puno ng pangarap at pag-asa. Ngunit napilitang humarap sa mga hamon ng buhay ng mas maaga kaysa sa nararapat. Ang kanyang karanasan ay sumasalamin sa pangailangang bigyang pansin ang edukasyon, suporta at gabay para sa mga kabataan upang maiwasan ang maagang pagdadalang tao. Huwag sana nating kalimutan na sa bawat batang ina ay naroon ang isang batang nangangailangan ng pag-unawa, pagmamahal at pagkakataong bumangon.